Pati si Yahweh, itong Panginoon ay pasalamatan ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ang awit, ating papurihan, ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya, ang kanyang pangalan, ang pangalang banal. Napakadakila, lahat may nais maglingkod, si Yahweh dapat ay magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Tayo po'y manalangin. Pagdakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay naparito upang papurihan, sambahin, pasalamatan sa biyayang tinatanggap at pagpapala. Panginoon, patawarin din mo kami sa aming pagkukulang sa iyo o sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po tayo na magsabi. Sabay-sabay po tayo na magsabi, sumaatin ang kapayapaan. Sumaatin ang kapayapaan. Ang ating pong mga kamay na puspos ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon ay abot po natin sa ating mga kapatid. Magbatian po tayo ng kapayapaang mula sa Panginoon.
purihin ang pangalan ng ating minamahal na Panginoong Hesus, ang ating buhay na Panginoon. Welcome po sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan ang nasa loob ng santuaryong ito at gayon din ang mga kapatid natin na nasa loob ng kanilang pong tahanan. Nakabahagi natin sa pananambahan sa pamagitan po ng ating live worship broadcast sa Ustream, sa internet, saan man po kayong dako ng bansa at daigdig. Sumaating lahat po ang pagpapala, ang himala ng ating dakilang Diyos sa ating pong pagpupuri sa Kanyang banal at makapangyarihang pangalan. Welcome po sa ating minamahal na McGill Memorial Church sa ating pong pagdiriwang ng banal na hapunan sa buwang pong ito na pinagdiriwang po natin ng Earth Month at sa ikalawang linggo ng panahon ng muling pagkabuhay. Binabati po natin ang lahat ng ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Kung kayo po ay naririto at ang inyong birthday ay ngayong April 7 o kaya naman po ay sa mga araw ng April 7 to April 14, inaanyayahan ko po kayo na tumayo. Ang mga kapatid na nagdiriwang ng birthday ngayong araw, mga kapatid na Patricia Serdan, Lizelle Fortuna, Jonalyn Laid, Army Padillo, Lydia Bitanso, Evelyn Tolentino at DM Marie Pornobi. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang anibersaryo ng kasal, sumain niyo po ang masaganang biyaya ng pag-ibig at marami pang mga taon ng masayang sambahayan ang sumain nyo. At awitin po natin ang maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan ngayong April 7 hanggang 14. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumain nyo nawa ang ligayang tunay na hinanawain. Maligayang araw, maligayang gabi sa iyong pagsilang. Sumain nyo nawa ang ligayang tunay, kahit manawain lumamig ang buhay. Kahit manawain lumamig ang buhay. Ang mga kapatid natin na nagkaloob ng magagandang bulaklak sa ating pong altar, mga kapatid na Annalyn, Samantha May at May C. Serdan. Pagpalain kayo ng Panginoon at sa Diyos ang kapurihan. Ang mga kapatid natin na mayroong mga karamdaman at nagpapagaling, patuloy po natin silang isama sa ating mga panalangin. Naririto po ang ating talaan ng mga kapatid na ating pong tinataas sa Panginoon para sa kanilang kagalingan. Salamat po sa ating pong patuloy na masaya at matapat na pagkakaloob sa pamagitan ng ating pong ikapo, mga pangako at mga paghahandog. Nito pong March 31, yun po yung Easter Sunday, narito po ang kabuuang halaga, 81,776 pesos and 25 centavos. Purihin po ang Panginoon. Sa mga kapatid natin na mayroon nga pong tungkulin sa ating pong Sunday worship, at sa ating prayer meeting bilang liturgies at speakers, naririto po ang ating bulletin na anyayahan po natin na ito ay ating pansinin. Ang mga gawain po natin ngayong Abril, naririto po sa ating bulletin simula April 9 hanggang 22. At ang mga gawain pong ito ay pinag-aanyaya natin upang ating pong daluhan, ibahagi natin sa ating mga kapatid at mga sambahayan, at gayon din naman ipanalangin natin. Sa April 9 po ay mayroong Board of Deacons with the Finance Board meeting. Ating pong panalangin ang tagumpay ng joint meeting and budgeting na ito ng ating pong mga kapatid. Gayon din po ang ating BCS Teachers Training. Dito po ito gaganapin sa April 11 to 13. Talagang ang McGill Memorial Church, tayo po ay hindi lamang Centennial Church, tayo po hindi lamang International Church, sapagkat ang ating mga kapatid ay naruroon sa maraming bansa sa buong daigdig. Hindi lamang po yan ang ating katangian.
Salamat sapagkat sa ating paglago at sa mga kapatid natin na nasa iba't ibang panig ng daigdig, tayo rin naman ay patuloy na nagiging daluyan at kagamit-gamit sa ministeryo ng Panginoon sa pamagitan ng ang ating pong kapatiran ay host at ang ating pong bahay-sambahan ay dako upang gawing lugar ng pagsasanay para sa mga VCS teachers ngayong pong 2013. Alam niyo po, kung di ako nagkakamali, last year, tayo rin ang VCS host, ang McGill. At ito na po ang consecutive year na tayo ang venue sa VCS Teachers Training para sa ating buong komperensya. Ang ibig sabihin, para sa Southern Tagalog Conference, ang ating iglesia ang magiging daluyan upang palaganapin ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa pamagitan ng Vacation Church School Teachers Training. At ito po ay isang biyaya para sa ating lahat upang tayo ay maging pagpapala para sa maraming mga bata sa buong Timog Katagalugan na dadalo sa VCS ngayong taong ito. At dito nga po sa ating McGill Memorial Church, may 13 po tayo na lugar. May 13 lugar po tayo na paglulunsaran ng ating pong VCS. Sipin na lamang po natin yon. Kung mayroong mga 30, 40 o 50 bata sa isang lugar o masigit pa, kung 13 lugar yon, ilang daan ang ating pong mababahagi na ng Ebanghelyo. Ilang mga bata ang magdi-decide upang maglingkod sa Panginoon. Ilang mga bata sa buhay ng mga batang ito na maaabot natin ang magiging pastor, magiging misyonero, magiging diaconal minister. Panalangin po natin sapagkat dito magiging daluyan ng McGill Memorial Church. Ipupunla natin ang mabuting binhi, ang salita ng Diyos sa kanilang buhay sa pamagitan po ng VCS. Kaya naman, kung nais natin tayo o ang ating mga anak, ang mga kabataan ay makiisa, magtaguyod dito, lumapit lang po tayo sa ating DM Marie Pornobi, sa DM Liway Javier upang tayo ay magturo o mag-assist sa ating pong mga VCS areas. Alam niyo po, maraming mga lugar tayo at maaaring tayo ay doon po makiisa. Naalala ko po, hindi po wala sa edad ang pakikibahagi sa VCS. Ang unang-unang taon ko po na nagturo ako ng VCS, ang unang training, alam niyo po, hindi ko malilimutan, 1982. Umattend ako ng VCS training dito sa McGill ang venue. Alam niyo po, sa unang taong kong pagtuturo ng VCS, ang nakita ko doon na nagsasanay, na hindi ko malilimutan, kaya sabi ko po, hindi lamang para sa kabataan ng VCS. Hindi ko malilimutan ang mother ni DM Edna Gutierrez at ng ating lay worker Sara Gutierrez, kaklase namin, at nagsasanay din siya. Siya po noon ay may gulang na. Ano pong ibig sabihin? Ang Vacation Church School para sa atin ay biyaya ng Diyos upang tayong lahat ay magtulungan upang itaguyod ang VCS. At maraming salamat po sa biyayang ito na magagamit ng ating buhay sa pamagitan po ng ministeryong ito. Wag po natin kalilimutan, 11 to 13 ang pagsasanay dito sa McGill Memorial Church at magsisimula po ang ating VCS April 22 or 23. Ano po ba? Kanina nag-meeting po. Yung pong April 22. At gayon din naman po, ang atin pong CYF Summer Camp ay gaganapin sa April 16 to 20. Ito po ay sa UCCP Agdangan. Ating pong tinatawagan ang lahat ng ating mga kabataan, mas madami, mas pagpapala at mas nakalulugod sa pangalan ng Panginoon. Kung makakapagpadala tayo ng maraming mga kabataan sa gawain ito, sapagkat ito po ay bahagi ng paghubog, bahagi ng paghahanda sa kanila upang sila ay patuloy na maglingkod bilang mga kabataan sa iglesyang ito at gayon din naman sa hinaharap. Kung nais natin na marami po ang maglingkod sa iba't ibang ministeryo ng Panginoon, sa iba't ibang larangan at gayon din naman bilang mga church workers, ito po isang paraan upang alagaan natin ang ating mga anak at mga kabataan sa pamagitan ng camping. Marami po ang nagiging bunga ng summer camp na sila po ay matapat na naglilingkod sa Panginoon bilang leader ng iglesia at bilang mga church workers. Kaya po idalangin natin na maging matagumpay ang summer camp na ito
ngayong April 16 to 20 sa UCCP Agdangan. Purihin po natin ang Panginoon at ating pong pinapaalaala na sa Martes po, mayroon pong pagdadala ng banal na hapunan o komunyon sa ating mga kapatid na hindi nakakasama sa ating pananambahan bunga ng kanilang kalagayang pisikal o kaya naman bunga ng kanilang karamdaman. Patuloy po natin itong ipinapaalaala. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Magbigay kayo ng gustong takal, siksik, liglig, maapaw pa, ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos. Narito po ang aming handog. Sana po ang nagsipaghandog na rin, ipagpalain mo ang bawat isa sa amin. Panginoon, itong handog na ito ay siyang magbibigay kapalawak sa pag-aaral ng ministeryo dito sa lupa. Amen. Manalangin po tayo sa Panginoon. Nadarama po namin, O Diyos, aming magulang, ang inyong banal na pagkilos at presensya sa loob ng santuaryong ito. Nadarama po namin ang inyong kagandahang loob na naghahatid sa amin ng biyaya ng kapayapaan, ng kapanatagan, ng kagalakan. Opo, pinupuspos po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang kabuuan ng templong ito sa mga sandali na kami muli magkakasama at natitipon upang magpasalamat, upang magdiwang, upang sambahin kayo at katagpuin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon,
Tunay na ang inyong kagilagilalas na kapahayagan sa aming buhay ay isang karanasan na amin nga pong ipinagpapasalamat at itinataas sa inyo upang sambahin kayo, purihin, parangalan at pasalamatan. Sa inyo nga pong katapatan, sa mga pagtugon sa aming mga panalangin na amin pong nadama at natanggap sa nakalipas na mga araw ng buong isang linggo, nararapat lamang na kayo ay aming purihin at sama-sama naming itaas ang aming nagkakaisang tinig sa pagpupuri at pagpapasalamat. Sa gitna ng lahat ng ito, O Diyos, amin din namang inaalaala ang lahat ng aming mga pagkakasala at pagsalangsang laban sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, sa sangnilikha, at sa inyong banal at makapangyarihang pangalan. Sa inyong trono ng biyaya, ng walang hanggang habag at himala, dumudulog po kami. Magpapasalamat sa inyong biyaya ng pagpapatawad. Salamat po sa mga nakabukas na mga palad at nakaunat na mga bisig upang kami ay tanggapin at madama po namin ang inyong pagyakap at pagmamahal. Panginoon, naririto po kami at patuloy na itinataas sa inyo ang lahat ng kagalakan, lahat ng papuri, lahat ng pagpapasalamat. O Diyos, inaalaala po namin sa mga sandaling ito ang lahat ng aming mga kapatid na inyo nga pong pinagkalooban ng karagdagang taon sa kanilang buhay, sa pagsapit ng kaarawan at gayon din naman sa mga tahanan na ang mga magulang ay nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Patuloy na pupuspusin niyo po ng inyong paggabay, ng inyong nga pong biyaya ng katatagan, ng kaligayahan ng mga sambahayan. Kayo ang patuloy aming Panginoon, na amin nga pong pinangahawakan. Ang inyong makapangyarihang pangalan, dakilang Diyos, ang aming pong patuloy na itinataas sa lahat ng aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, nasa loob ng pagamutan. Sa inyong biyaya patuloy na nanunumbalik ang kabuuan ng buhay. Sa inyong himala patuloy na nararanasan ang kagalingan, ang kalusugan, ang kasiglahan. Ang patuloy aming Panginoon na pagkakaloob nyo ng kagalingan. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa lahat ng ito at sa lahat ng mga pagpapala na aming naranasan na dumating sa aming buhay, na aming nasaksihan sa loob at labas ng sambahayan ng iglesia at buong pamayanan. Ibinabalik namin sa inyo ang pagpupuri, ang kagalakan. Sa mga sambahayan na muli po ninyong tinipon, Panginoon, nagpapasalamat kami bilang mga magulang. Papasalamat kami bilang mga anak, bilang mga lolo at lola, bilang mga kaanib ng tahanang Kristiyano. Panginoon, naririto po kami. Kayo ang siyang nakababatid ng lahat naming mga panalangin sa isa't isa, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga sambahayan, sa aming mga mahal sa buhay na nasa ibayong lugar, nasa ibayong bansa, nasa ibayong dagat, aming Panginoon. Tinataas namin sila sa inyo. Dakilang Diyos, patuloy na puspusin po ninyo ng inyong hapong himala at biyaya ang mga sambahayan at tangkinin ang mga katugunan mula sa inyong mga panalangin na taimtim na itinataas ngayon. Sa iglesyang ito na nagpupuri at nagpapasalamat aming Panginoon. Maraming salamat sa inyong biyaya at pribileyo na kami ay makapaglingkod sa iba't ibang larangan ng inyong ministeryo. Salamat po sa buhay ng iglesyang ito. Sa inyong mga anak na sama-sama at masaya na naglilingkod para sa kapurihan ng inyong pangalan, sa paghahayag ng mabuting balita ng Ebanghelyo, sa paghahayag ng inyong biyaya ng pagpapatawad at pagliligtas. Panginoon, patuloy na palakasin niyo po kami.
Tinataas po namin ang nalalapit na VCS Teachers Training, ang CYF Summer Camp. Tinataas namin ang mga lupon, ang konsilyo, ang mga church-recognized organization, ang McGill Memorial School. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng ito, aming Panginoon. At ang iba pang mga gawain ng kapatiran. Patuloy na igahawad ninyo ang inyong biyaya, ang inyong patnubay. Panginoon, sa pagdiriwang po ng buwan ng daigdig, ngayong Earth Month, aming inaalaala o dakilang Diyos ang kagandahan ng daigdig at ng sangnilikha. Inaalaala namin ang ugnayan namin bilang mga tao at ang inyong sangnilikha na inyo nga pong minarapat o dakilang Diyos na patuloy na maghayag ng inyong kaluwalhatian. Panatilihin nawa po ninyo o dakilang Diyos ang aming pag-unawa na kami ay mga tigapangalaga ng daigdig. Hindi upang ito, aming Panginoon, ay abusuhin, hindi upang sirain, kung hindi upang pangalagaan, paunlarin, at maranasan ang inyong dakilang plano na ang daigdig at ang sangnilikha, aming Panginoon, ay maging daluyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya sa lahat ng inyong nilalang, sa lahat ng tao. Sa panahong ito, aming Panginoon, tinataas din namin sa inyo ang mga pamilyang Pilipino sa gitna ng iba't ibang mga hamon, sa gitna ng hamon ng kahirapan sa pamumuhay. Panginoon, patuloy na kayo ang aming pinangahawakan ang inyong pangako. Tinataas po namin sa inyo ang mga karanasan ng mga pamilya. Tinataas namin sa inyo, aming Panginoon, ang kalagayan ng kabuhayan at ekonomiya ng aming bansa. Patuloy po ninyo kaming samahan at gabayan ng aming pong mga kapatid na inyong pinagkatiwalaan upang ang aming bansa ay pangunahan, upang ang aming pamayanan o dakilang Diyos ay patuloy na maging larawan ng isang makatarungang ugnayan at pagtutulungan at pagpapadama ng malasakit at pagmamahal. Ilayo niyo po sa anumang kapahamakan naming Panginoon ang bawat isa po ninyong anak at ang mga mamamayan ng aming bansa, lalo tigit ay sa gitna o dakilang Diyos na kami ay nasa panahon ng halalan o eleksyon. Gawin niyo po, dakilang Panginoon, ang panahong ito ay isang panahon upang amin nga pong maitaguyod ang isang mapayapa ng may kaayusan, matapat at malinis na pagpili ng aming mga lider na manunungkulan sa aming pamayanan. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa inyong mga pagpapala. Salamat sa inyong biyaya ng pag-iingat at pagliligtas. Salamat sa inyong biyaya at pagtugon sa aming mga panalangin. Tinataas po namin ang lahat ng ito nang may pagpapasalamat sa inyong biyaya at pagliligtas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa pagbasa tugunan sa awit 118, 14 to 29.
Dahil kay Yahweh, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya ay sa buhay ko ay aking tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang, si Yahweh ay siyang lakas na patnubay. Ang lakas ni Yahweh, ang siya nagdudulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ni Yahweh na Panginoon ko. Pinagdusa ko at pinagparusahan ng labis-labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyong ngayong buksan, ako ay papasok at itong si Yahweh ay papupurihan. Itong pintong ito'y papasukan na ni Yahweh at ng Panginoon Diyos, tanging matuwid ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o Yahweh, yamang pinakinggan, dininig mo ako at pinapagtagumpay. Ang batong natakwil sa pagkatayo ng tirahang bahay na lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Diyos na si Yahweh, kung iyong mamasdan ay kawili-wili. O kahanga-hanga, araw na itong aking Diyos nang nagbigay sa iyo ay nagalak, ating ipagdiwa. Kami ay iligtas, tubusin mo Yahweh, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa ilayunit, Amen. Ang pumaparito sa ngalan ni Yahweh ay pagpapalain magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Si Yahweh ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang, tayo ay magtaglay ng sanga ng kahoy, simulang magdiwa, at tayo lumapit sa dambanang banal. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y papasalamat at pagdakila mo kay iyahayag. O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang pagbasa mula sa Bagong Tipan sa Aklat ng Gawa, ika-6 na kabanata, ang talata ay 1 hanggang 4. Nang panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pagbabahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang karunungan ng Panginoon ay ating tinanggap. Amen. Lamp unto my feet and a light unto my path. Is a lamp unto my feet and a light unto my path.
God is good. All the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nasaan po ang ating mga kamay? Itaas po nating muli ang ating mga kamay. Salamat po, Diyos, sa pagkakaloob niyo po ng aming mga kamay. At salamat po, O Diyos, sa paggamit po ninyo ng mga kamay na ito. Mga kapatid, patuloy po nating itaas ang ating mga kamay. Alam niyo po, may nagsabi na isang mananampalataya na ganito: the distance between problem and solution is the distance between our hands and the floor. Ibig sabihin, ang agwat po pala ng solusyon sa ating mga problema ay yung lamang pong distansya ng ating mga kamay at ng sahig. Ibig sabihin po, mga kapatid, napakalapit pala ng solusyon sa ating problema. Ano po ang dapat nating gawin? Sumunod po kayo sa akin. Gawin niyo po ang aking ginagawa. At ititiklop natin ang ating mga tuhod. Opo, mga kapatid, ang solusyon sa ating problema ay ang nakatiklop na mga kamay at ang nakatiklop na mga tuhod. Ito po yung sabay-sabay tayo magsabi, power of prayer. Power of prayer. Sabihin niyo po sa ating mga katabi, kapatid, may suliranin ka ba? Kapatid, may tiisin ka ba? Sabihin nga po natin ng malakas, kapatid, may tiisin ka ba? Alam niyo po ang sinasabi sa Santiago, Kabanata 5, ang talata ay 13, ganito po, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Ang sabi po, manalangin siya. Sabihin niyo po sa inyong katabi at sa ating kapatid, manalangin ka. Opo, mga kapatid, maging sa ating teksto po ngayon, sa Gawa, Kabanata 6, ang talata ay 1 hanggang 4, at gayon din naman sa awit ng ating koro, mula po sa Psalm 86 o sa awit 86, ay ipinapahayag ang pagiging pangunahin ng panalangin sa buhay ng tao. Sabihin po natin, panalangin sa buhay ng tao. Kaya nga po, inaanyayahan ko tayo upang magnilay sa mensahe ng Panginoon na panalangin, puso ng pananampalatayang UCCP. Kung ang panalangin ay pangunahin sa buhay ng tao, tayo po ay naniniwala na ang panalangin ang siyang puso ng pananampalatayang United Church of Christ in the Philippines. Amen po ba? Ang panalangin po ang siyang pinakabuod ng buhay na nakita natin sa gawi ng buhay ng ating mga ninuno sa pananampalataya doon sa banal na kasaysayan. Sa ating mga ninuno doon sa Biblia. Opo, sa katotohanan, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakita ng kapangyarihan ng panalangin. Sabihin po natin, power of prayer. Para po sa ating Panginoong Hesus, ang panalangin ay maaaring magpagalaw kahit ng kabundukan. Kaya't nasabi po ng ating Panginoong Hesus, at anumang hiningin nyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo, sabay-sabay po tayo, kung may pananalig kayo. Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanata 21, talata 22, ipinahayag ng ating Panginoon ang katotohanan na anuman ang ating pong hingin sa pamagitan ng panalangin ay ating tatanggapin kung may pananalig tayo. Opo, gayon din po sa mga leader, gayon din po sa mga pinuno ng naunang iglesia. Doon po sa Aklat ng Gawa. Alam po natin, ang Aklat ng Gawa ay kasaysayan ng pagtatatag o ng church planting sa pamagitan ng buhay ng mga alagad. Naririto po yung tinatawag po natin na early church. Nagsimula po sa Jerusalem. At alam po natin na ang mga leader o pinuno ng naunang iglesia ay matibay na nananalig hinggil sa pagiging pangunahin sa kanilang buhay ng panalangin.
Kapag naharap ang kanilang ministeryo sa matitinding pagsubok, kapag naharap ang kanilang ministeryo sa matitinding paghihirap o suliranin, sila ay matatag na nagsasabi, ibibigay namin ang aming mga sarili sa pamagitan ng, sabay-sabay po tayo, pananalangin. Sa pamagitan ng pananalangin at ng pagpapahayag ng mga salita. Sa Gawa, Kabanata 6, ang talata ay 1 hanggang 4. Opo, si Apostol Pablo ay kanyang pinagtibay ang pananalig na ito nang pinayuhan po niya si Timoteo, ang kabataang kasama niya sa paglilingkod, at nagsabing ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat nilinis na ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ito po yung kapahayagan ng pananampalataya o statement of faith ni Apostol Pablo, na sa pamagitan ng Diyos o sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin, nililinis nga po ang lahat. Ang lahat ng nilikha ay nililinis, at ito po ay mabuti sapagkat sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin, nagkakaroon po ng bagong kalagayan, nagiging malinis sa harapan ng Diyos. Gayon din naman ang mga kaanib ng mga kababaihan. Magsabi po ng Amen ang mga kababaihan o ang CWA na naririto ngayon. At gayon din naman sa pamagitan ng mga kalalakihan. Magsabi po ng Amen ang mga kalalakihan. Marang mas marami ang mga kalalakihan yata dito. Totoo po ba yon? Anyway, sa pamagitan po ng mga kaanib na mga kababaihan at mga kalalakihan na nagbalangkas ng ating saligang batas, ay nagpapatunay na ang pananalangin ay nasa puso ng ating pananampalataya bilang isang iglesia. Ito ang dahilan kung bakit ang ating saligang batas o ang Constitution ay nagsisimula sa panalangin o tinatawag natin sabay-sabay po tayo, prayer preamble. Opo, ang ating UCCP Constitution and Bylaws ay nagsisimula sa isang prayer preamble, at marahil ito lamang ang saligang batas sa buong daigdig na nagsisimula sa pananalangin. Sa pamagitan ng panalangin, ang nagbalangkas ng ating saligang batas ay nagpapaalala sa atin sa ating natatanging kaugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Tayo po, bilang mga kaanib ng United Church of Christ in the Philippines, marami po tayong naririnig at gayon din naman nasasaksihan. Tayo po ay buhay na saksi sa ating pong naririnig sa tuwi-tuwi na ang UCCP ay kilala dahil sa pakikibahagi, sa pagdamay sa mga nangangailangan at sa pagtulong doon po sa mga nasa mahirap na kalagayan ng buhay. Tayo po ay sinasabi na sa mga pagkilos at pakikibaka laban sa kawalang katarungan, tayo po ay kilala diyan. Subalit, tayo po ba bilang isang iglesia ay kilala rin sa ating pagiging mapanalanginin? Opo, mga minamahal na mga kapatid, upang ating pong maunawaang mabuti ang kahulugan ng prayer preamble, sama-sama po natin itong pagnilayan, at hinihiling ko po sa ating lahat ngayon na sabay-sabay po nating basahin sa diwa ng pananalangin ang prayer preamble ng ating minamahal na United Church of Christ in the Philippines. Sabay-sabay po tayo sa panalangin. O mapagpalang Diyos, masdan mo ang iyong bayan. Tinawag mo kami upang manatili sa pakikipagtipan sa iyo at sa isa't isa.
Sa mula't mula pa ay ikaw na ang naging matatag na saligan ng iglesia. Ang iyong kalinga ang siya naming naging kanlungan sa mga unos ng buhay. Ang iyong lakas ang sa amin ay nagtaguyod sa aming pagsusulong sa pangitain ng aming mga ninunong nagsipagtatag para sa isang nagkaisa at nagkakaisa, binago at nagpapanibagong iglesia. Pagkalooban mo kami ng iba't ibang pamana sa aming bukluran na nagpayaman sa aming kakayanan para sa pagsaksi at pakikipagkasundo bilang isang pamayanan ng pananampalataya. Naway patnubayan kami ng iyong Espiritu tungo sa higit pang pagiging mapandama, kabukasan ng mga puso at isipan, at sa isang tunay na mapanglikhang tugon sa hamon ng aming panahon. Tanging sa iyo lamang namin iniaalay ang kaluwalhatian at karangalan. Yamang aming nababatid na ikaw ay mga akda ng lahat ng di mapapantayang karunungan at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen. Ito po ang prayer preamble ng ating UCCP Constitution and Bylaws. Opo, mga kapatid, ang pananalangin, puso ng pananampalatayang United Church of Christ in the Philippines. Sa diwang ito, ating pagnilayan ang prayer preamble. Ano po ba ang ipinapahayag nito para sa atin? Una, sa pamagitan ng panalangin ito, ating kinikilala na ang Diyos ang siyang laging matibay na saligan ng iglesia. Sabihin po natin, saligan ng iglesia. Sabihin po natin, matibay na saligan ng iglesia. Kung kaya't anuman ang mga pagsubok na kinakaharap, anuman po ang mga suliranin na binabaka o nasa loob at labas ng iglesia, ang iglesia po kailanman ay hindi magigiba. Kaya alam niyo po, meron pong kanta, si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Amen? Kung si Jesus ang saligan at sandigan ng iglesia, kailanman ang iglesia ay hindi po mawawasak. Ang iglesia ay hindi po masisira. Ang iglesia ang siyang laging, o ang Diyos ang siyang laging matibay na saligan ng iglesia, na dito sa iglesia tayo ay binibigyan ng kalakasan habang ipinagpapatuloy ang pangitain ng mga ninunong nagtatagtungo sa pagkakaisa at patuloy na pakikipagkaisa at sa pagbabagong anyo o reformasyon ng iglesia. Sabihin po natin, reformasyon. Maaring sa ating pong buhay bilang isang iglesia, naririyan ang bagong hamon at bagong kalagayan. Naririyan magpapanibago o magkakaroon ng reformasyon ang iglesia, subalit mananatiling ang saligan ng iglesia ay ang Diyos. At kailanman, hindi po ito mabibigo, hindi po ito mawawala, sapagkat ang Diyos ang siyang saligan ng ating pong pananampalataya. Pangalawa, kinikilala natin ang kaloob ng Diyos sa iglesia sa anyo ng iba't ibang pamana o diversity of faith heritage. Ibig sabihin, ating pong tinatanggap, ginagalang, nirerespeto po natin ang iba't ibang pamana ng mga iglesia o ng mga ating kapwa mananampalataya na bahagi ng United Church of Christ in the Philippines, sapagkat ito po ay kaloob ng Diyos sa iglesia. Ito po yung tinatawag na diversity of heritage. Kaya't napakakulay ng ating pong pananampalataya. At sa diwang ito ating pagyamanin ang mga kakayahan para sa pagsaksi at pagkakasundo bilang pamayanan ng pananampalataya. Ang ikatlo po, may pinapahayag sa prayer preamble. Tayo ay nananalangin para sa patnubay, sabihin natin ng sabay-sabay, Holy Spirit.
Tayo po ay nananalangin, ipinapahayag ng prayer preamble kung bakit ang puso ng pananampalatayang United Church of Christ in the Philippines ay sapagkat tayo po ay nananalangin sa patnubay ng banal na Espiritu na tayo ay magkaroon ng higit pang pandama, puso at isipan at tunay na mapanglikhang tugon sa mga hamon ng ating panahon. Ibig sabihin, naroon tayo sa ating pong pagsamo sa pagkilos at paggawa ng Holy Spirit. Kaya nga po, don't disturb. The Holy Spirit is working. Sa United Church of Christ in the Philippines, patuloy po natin na hayaan na kumilos ang banal na Espiritu. Ano man ang ating mga plano, ano man ang ating pong nais na mangyari sa ating pong buhay at sa ating mga gawain, una at higit sa lahat, ipahintulot natin ang leading, ang guidance, ang pagkilos ng Holy Spirit. Ito po yung tinatawag na higit pang pangdama, puso at isipan, at tunay na mapanglikhang tugon sa hamon ng ating panahon, at sasamahan tayo ng banal na Espiritu, at ito po ang ating panalangin. Ang ikaapat po na ipinapahayag ng prayer preamble, tayo ay dumadalangin para sa pagpapatuloy at mapagbigay kapangyarihang presensya ni Kristo, lalong-lalo na sa ating pagsisikap na maging matapat sa tunay na diwa ng tipan na ating ngayong muling pinagtitibay. Opo, mula sa ating Panginoong Hesukristo, mula sa Kanyang patnubay, mula sa Kanyang presensya, ating aangkinin na tayo ay patuloy na pagkakalooban po niya ng katapatan upang tayo ay patuloy na gumawa sa ating pong tipan o sa ating pangako bilang iglesia na tayo ay magiging tapat sa Kanyang misyon sa pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa o sa pagkilos at pagbabahagi ng Kanyang mabuting balita at kaganapan ng kaharian ng Diyos. Kung paano sa lupa, gano'n sa lupa, gayon din naman sa langit. Ang ikalima po at panghuli, bilang isang iglesia, tayo'y sumasama sa Diyos na sa pamagitan ng ating saligang batas na magkaroon tayo ng matibay na paninindigan para sa higit pang paglilingkod. Opo, sa pamagitan ng panalangin, hinihiling natin na ang ating pakikiisa sa Diyos bilang iglesia ay magbubunga ng higit na paglilingkod. Hindi po yung matamlay na paglilingkod o yung pong walang ginagawang iglesia hinggil sa ministeryo ng Panginoon. Kung hindi sa ating panalangin bilang isang iglesia, tayo po ay nakikipagkaisa, sumama sa Diyos, na sa pamagitan ng ating saligang batas, ang ating panalangin, magkaroon tayo ng matibay na paninindigan sa ibayong paglilingkod. At ito po ang patuloy nating ipanalangin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa iglesyang ito at sa kabuuan ng United Church of Christ in the Philippines, sa ating patuloy. At ngayon, nasa ikalawang linggo tayo ng panahon ng muling pagkabuhay. We are the resurrected body of Jesus Christ. Tayo ang buhay na katawan ng ating buhay na Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, sa ating pakikipagkaisa at pag-angkin na tayong buhay na katawan ng ating buhay na Diyos, tayo rin naman ay may paninindigan para sa pagpapatuloy ng matibay na paglilingkod. At ito po ang ating panalangin bilang iglesia. Sabay-sabay po tayo magsabi, to God be the glory. Amen. Gawin po natin ang ikalawang paghahandog.
ay sumpat na mahugas na sa Pakinggan natin ang paanyaya ng ating Panginoong Hesus. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, napakabuti po at ang inyong kagandahang loob ay patuloy po namin na nararanasan. Maraming salamat sa inyong pag-ibig, sa inyong kagandahang loob, sa inyong kabutihan. Ipinaghanda niyo po kami ng banal na hapunan upang makasalo po ninyo sa inyong dulang ng pag-ibig. Dahilang Diyos, loobin niyo po na marapatin na kami ay maging kalugod-lugod sa aming pagdulog at pakikibahagi sa banal na hapunan ng komunyon ng katawan at dugo ng inyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Panginoon, tinataas din po namin ang aming pagsamo na inyo nga pong pakabanalin ang mga elementong ito, ang tinapay bilang simbolo at kapahayagan ng katawan ng aming Panginoong Jesus, at ang katas ng ubas bilang simbolo at kapahayagan ng kanyang banal na dugo. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang wika ni Apostol Pablo, ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ipinagkakaloob ko naman sa inyo. Nang gabing ang ating Panginoong Jesus ay pagkanulo, dumampot siya ng tinapay at matapos makapagpasalamat ay pinagpira-piraso niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kunin, kanin ninyo ito at gawin tuwing mag-aalaala kayo sa akin. At gayon din naman, matapos makapaghapunan, ay dinampot niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Kunin, inin ninyo ito at gawin tuwing mag-aalaala kayo sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa saro ng Panginoon, ay pinapahayag ninyo ang kanyang kamatayan at ang pangako ng kanyang muling pagparito. Kaya kung ang sino man na nakikibahagi sa pagkain ng tinapay at sa pag-inom sa saro ng Panginoon ang di nararapat, ay nakakasala sa kanyang katawan at dugo. Kung kaya't dapat siyasatin ng bawat tao ang kanyang sarili bago makibahagi sa pagtanggap ng tinapay at sa pag-inom sa saro ng Panginoon, at tayo ay maging mapagpasalamat. Amen. Tayo po ay magsitayo, abutin ang kamay ng ating mga kapatid.
kapatid, tanggapin po ninyo ang simbolo ng katawan, simbolo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin po ninyo ang simbolo ng katawan, simbolo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus.
Magpasalamat po tayo sa Panginoon. O Kordero ng Diyos, nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, ang inyo pong biyaya, ang kapayapaan at pagliligtas ay amin pong ipinagdiriwang at ipinagpapasalamat. Tanggapin niyo po ang mga taos-puso na pagpapasalamat ng inyo pong mga anak at ng bawat isa sa biyaya at pribileyo na makasalo po ninyo sa inyong banal na hapunan. Ang amin nga pong buhay, ang aming paglilingkod ay patuloy na maging isang buhay na patotoo na kami ay nagpapasalamat sa inyo nga pong pag-ibig at pagliligtas sa pamagitan po ng aming paglilingkod. Ang lahat ng ito ay amin pong tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat ng mga nagpapasalamat ng mga kapatid at mga pamilya, anuman ang ating mga panalangin na itinataas sa Panginoon at sa ating pong muli at patuloy na pagtatalaga para sa ministeryo ng Panginoon, inaanyayahan po natin ang bawat isa na dumako po dito sa altar upang manalangin at magtalaga sa Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo.
ang tibukin ng inyong puso, O Diyos, ay dakila at wagas na pagmamahal. At ito po ay para sa bawat isa sa inyong mga anak, sa bawat isa sa amin, sa bawat isa na nasa loob ng inyong santuaryo sa mga sandaling ito, kung papaano ipinadama po ninyo at tinanggap ng mga naunang mga mananampalataya ang inyong dakilang pag-ibig na nangahulugan ng pagkabayubay ninyo sa krus doon sa bundok ng paghihirap. Ang lumang kasaysayan ay patuloy na nararanasan ng bawat isa na nananalig at nagtatalaga ng buhay sa inyo. Panginoon, maraming salamat sapagkat alam namin na ang inyong puso, ang aming puso, ay napupuspos ng banal na pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, naririto po kami ng buhay na kaloob po ninyo ay amin pong tinatalaga sa inyo upang ito ay magpahayag ng pagpupuri sa inyong banal at makapangyarihang pangalan at nakahanda upang maglingkod para sa aming mga kapwa upang ang inyong dakilang pag-ibig na nagkakaloob ng pagpapatawad at pagliligtas ay dumaloy. Ang lumang kasaysayan ay magkakaloob aming Panginoon ng biyaya ng pagliligtas. Naririto po kami bilang bahagi ng inyong buong sambahayan ng sangkakristyanuhan, bilang bumubuo ng inyong iglesia ng Magil Memorial Church at ng United Church of Christ in the Philippines. Sa aming ipinapahayag ang aming pagsusuko ng buhay sa inyo na sa gitna ng aming kalagayan bilang mga pamilya at bilang mga mananampalataya. Hindi kami makapagpapatuloy at hindi makapagtatagumpay sa anumang gawain at plano sa buhay kung kami ay hiwalay sa inyo. Ang aming mga pagkukulang ay inyo nga pong ipagkakaloob at pupunan ninyo. Ang aming pagmamalabis sa aming dakilang Diyos ay inyong ipababatid sa amin upang ito ay hindi na namin maipagpatuloy na gawin. At ang inyong kalooban ang siya po naming tatahakin. Panginoon, kayo nakababatid ng mga taimtim na mga pagsamo at panalangin ng bawat isa po na nagyuko ng ulo at nagtiklop ng tuhod, aming Panginoon, na dumulog sa inyong trono ng biyaya at himala. Aangkinin namin kung papaano namin o dakilang Diyos na inangkin ang mga kasagutan po ninyo sa mga nakalipas na mga araw. Panginoon, ang pagdaloy ng inyong biyaya ay magiging isang buhay na patotoo at karanasan ng bawat isa sa amin at ngayon. Aangkinin namin, aming Panginoon, ang inyong mga pangako sa amin. Sa lahat o dakilang Diyos ng inyong mga anak na naririto ngayon, lalo tigit ay sa mga magulang at sa mga mag-asawa na naririto ngayon sa loob ng santuaryong ito na mayroong anak, isang bata, aming Panginoon, na operahan bukas sa Quezon Medical Center. Tinataas po namin ang batang ito. Tinatalaga namin upang maging matagumpay ang operasyon at maghayag ng inyong kapangyarihan, dakilang Diyos, ang gagawing pong operasyon para sa batang ito. Ang kinin ng kanyang mga magulang, aming Panginoon, ang inyong kapangyarihan at ang inyong himala. At gayon din naman para sa amin, inaangkin namin ang inyong banal na kasagutan at ang inyong kalooban at mga pangako na inyong itinalaga at inilaan sa amin. Aangkinin namin, o aming Panginoon, ang inyong masaganang pagpapala para sa biyaya ng kapayapaan, pag-iingat at pagliligtas sa aming pong mga kapatid na mga wala rito. Kasama namin silang itinataas sa inyo, sila na nasa puso at aming isipan, tinatalaga namin sa inyo ang kanilang buhay, ang lahat ng mga sanggol at mga bata na kasama namin sa santuaryong ito, tinataas at itinatalaga namin. Tumawag po kayo at magsugo ng inyong mga anak upang ipahayag ang inyong mabuting balita ng Ebanghelyo at kaligtasan. Tumawag kayo ng inyong mga anak sa iba't ibang larangan ng paglilingkod at ministeryo
upang ang inyong kalooban at kaharian ang siyang maranasan kung paano sa langit o hindi naman dito sa lupa. Sa aming muli at pansamantalang pag-iwahiwalay, babaunin, tataglayin namin ang inyong mapagpalang bendisyon. At ito po'y ipagkaloob ninyo sa pamagitan ng tinig ng inyong abang lingkod. Ang masaganang pag-ibig, ang biyaya ng pagliligtas, tanglaw, aliw at pakikipisa ng ating iisang Diyos manglilikha, manunubos at tigapag-alalay ay sumainyong lahat ngayon at magpakailanman. Tayo magsabi ng Amen.